Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Huwebes, Agosto 7, tuig 2025. Sangan sa tong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sa gano sab the Attorney John Destacamento, ako sab si Gia Navarro, maguban-uban ta hantod sa alas 9 sa buntag aron paghisgot sa mga nagunang mga panghitabo diri sa atua sa lokalidad ug nasyonal, ug syempre di magpawahi ang pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa atong palibot. Atong sugdan ang atong tulumanon sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Yes, ma'am. Good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Ang low pressure area natong gimonitor naa sa 390 kilometers silangan sa Kasiguran, Aurora, ug sa atong latest na analysis, low ang chance kini ma-develop na bagyo o tropical cyclone within 24 hours. Habagat or southwest monsoon ang padayon nakaapekto sa Palawan, Visayas ug sa Mindanao. Tungod kini sa habagat atong weather condition diri sa Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umon na kalangitan ug naay mga pag-uwan ug kini mga thunderstorm. Padayon ta mag-monitor sa mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories. Lakip na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Magdala kini usahay kusog ng mga pag-uwan na posible ang mga flash floods or landslides, ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas, nakadagatan malinawon nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 33 degrees Celsius, ang haring adlaw mo salop alas 6 sa hapon, ang dagat mo taob alas 9:12 sa buntag, muhunas unya alas 5:09 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 8:08 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Clarino. Sir Jomar, hapit na mag-weekend. Kumusta na ang unsa may kahimtang sa atong panahon dinhi sa Sugbo karong umaabot nga weekend? Magpabilin pa bang maayo or doon na ba kay mga panahon nga mag-uwan-uwan, Sir Jomar? So diyan karong adlaw until tomorrow tungod kini sa habagat or southwest monsoon diri sa Cebu. So expected na to na taas ang chance sa mga pag-uwan, usahay mag-scattered o widespread ang mga pag-uwan kini mga gitawag nato ng mga thunderstorms mugna sa habagat. But this weekend, ilabi na Saturday, Sunday onwards, nakita nato balik ta sa generally fair weather, but naagi hapon mga localized thunderstorms atong masinati by weekend. Pero sa weekend taas ng time na walay uwan. Okay, daghang salamat Sir Jumer Iclarino ug maayong buntag ninyong tanan diha sa inyong buhatan. Ay sa mayan, maayong buntag ug daghang salamat. Ug karon atong tan-awon partner Gian ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, rice imports halted to assist farmers. Sa Sunstar Super Balita, mananagat na igo sa kilat namatay. Sa The Freeman, Ombudsman delay disrupts work dismissal of City Hall executives workers. Sa The Freeman Banat News, mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu na igo sa kilat patay. Sa Philippine Daily Inquirer, Senate votes to archive Sara impeachment case.
Sa The Philippine Star, Senate Archives, Vice President Sara impeachment. Sa Manila Bulletin, Senate Archives Vice President Sara impeach raps. Ug sa Tempo, beware of tuklaw, police issue alert over toxic cigarette. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Nangita pa mong gugod para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, 38 anyos nga mananagat nga gituuhang naigo sa kilat samtang nanagat napalgang wa na kinabuhi sa iyang baroto sa kadagatan sa barangay Punta Enganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kumbinsido ang pamilya nga naigo kini sa kilat, apan ang Lapu-Lapu City Police Office ni rekomendar nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas. Ani ang dugang kasayuran. Pasado alas 7 kagabi, napalga na lang nga wa nay kinabuhi diha sa iyang baroto ang 38 anyos nga mananagat nga si Chodolito Intan sa kadagatan sa sitio Malingin, barangay Punta Enganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu, kinsa gituuhang naigo sa kilat samtang kini nanagat. Ang biktima residente sa sitio Kalipayan sa naasoy nga barangay. Matod sa iyang kapuyo nga si Teresita Kaay, 35 anyos, nga nigikan sa ilang panimay si Intan pasado alas 3 sa hapon. Sigon pa niya nga sa pagikan ni ini, nagdagom na apan wa pay mga pagdugdog og kilat. Nisaysay si Kaay nga kung managat ang iyang kapuyo, mauli na kini sa ilang panimay pasado alas 5 sa hapon. Apan kagabi, gikatingalad-an niya nga ngit-ngit na apan wa pa kini makabalik gikan sa dagat. Wa usab niya masubay sa baybayon tungod kay nagbantay siya sa iyang 8 ka mga anak ug ang iyang kinamanghuran usa pa ka buwan. Samtang siya nagpaabot, kalit na lang nga adunay usa ka bata ang nituktok silang panimay aron sa pagpahibaw kaniya sa gidangatan sa iyang kapuyo. Sa iyang pag-abot sa nahisgotang lugar, didto niya nakumpirmar nga wa nay kinabuhi si Intan. Mao to nagmas man siya, nagmaskara, nabulit ang kuan. Akong gitangtang, yang mata naglugok sa dugo o iyang baba nga nagmurag na nagbobo nga ba. Kaganihang buntag, samtang naghuwat sa patayng lawas sa iyang kapuyo, nag-andam si Kaay og kanon, sigarilyo og ang paborito ni ini nga inununan. Samtang nanawagan si Kaay ngadto sa lokal nga kagamhanan nga unta siya matabangan sa pagpahiluna sa patayng lawas sa iyang kapuyo ug sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon ilabi na gyud nga wa siya'y trabaho. Hinuon nibutyag si Mark Anthony Bautista, ang pangu sa Lapu-Lapu City Public Information Office, nga mopadangat og tabang ang lokal nga kagamhanan. We'll receive assistance from the city, and the city government will also cover the burial expenses and has assured the family nga mapahimutang og tarong ang iyang haya. Dugang paniana, nag-andam na usab og mga relief boxes ang City Social Welfare and Development Office aron nga ihatod sa panimay ni Kaay. Subay sa mong balita, ang Lapu-Lapu City Police Office ni Sugyot nga ipaubos sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron sa pagkumpirmar kung kilat bagyod ang hinungdan sa kamatayon ni ini. Hindi pa kita ka confirm mo kilat gi nakaigo sa iya kung sige wa man ta nakakita. Then based sa katong sa area sa atong crime scene is wa ito nakita dito nga marag sunog. Ay gamay sa yantiyan pero kinahanglan gid nato siya pa-under autopsy. Hinuon ang pamilya kumbinsido ra nga kilat mo hinungdan sa kamatayon ni Intan. Gikumpirmar usab ni Jomer Iclarino, ang weather specialist sa Pag-asa Mactan, Visayas, nga aduna sila gi-issue nga thunderstorm advisory kagahapong adlaw ug lakip sa apektado ang Dakbayan sa Lapu-Lapu. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Duha ka mga bag-o nga sugbukas facility sa syudad sa Sugbo gibuksan na sa Department of Health 7 inubanan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Subay kini sa tingwa sa mong tambalanan nga kalikayan ang pagdasok sa mga pasyenteng adunay gipamati sa lawas. Adunay dugang report. Hingpit ng gibuksan sa Department of Health 7 ug Vicente Soto Memorial Medical Center ang duha ka mga bag-ong sugbukas facility. Nahimutang ang usa sa Barangay Capitol Site duol sa Kapitolyo, samtang ang laing usa anaa sa Barangay Sudlon sa syudad sa Sugbo. Kumpleto hinuon kini sa mga pasilidad nga susama sa usa ka mini hospital aron atibanon ang mga pasyente gikan sa pagpa-check up, laboratory services, minor surgeries hangtod na sa pagpanganak. Matod ni VSMMC Medical Director Dr. Gerardo Aquino nga sa kasamtangan anaa pa sa 12-bed capacity ang sugbukas facility alang sa ambulatory care services. Kung galing magkagrabi man ang gipamati sa pasyente, diha na i-refer ngadto na sa VSMMC ug sa uban pang mga tambalanan sa syudad. That's why we have a standby 24/7 po na ambulance that can be readily transport our patients to Vicente Soto or to any other higher facility. Tinguon sa pagbaton og sugbukas mao ang paglikay nga maghuot ang mga pasyente ilabi na sa VSMMC ug ubang tambalanan.
libre hinon kini tungod kay covered man sa gipatumang no billing policy ngadto sa DOH operated hospitals. Kasi PhilHealth really is also be our source of that some of the funding aside from the GAA or our regular funding coming from our national government. But we assure you that no balance billing, we will implement in this facility. Matod ni Assistant Secretary Attorney Christian Del Sakilabon sa DOH nga pinasubay kini sa tingua sa Administrasyong Marcos Jr. nga dili na mahaso sa pagpatambal ang mga pasyente. Nasayran nga ang bukas kon bagong urgent care and ambulatory services na ninguhang makabaton og 28 ka mga pasilidad lukup nasod aron alagaran ang 28 milyones ka mga Pilipino hangtod tuig 2028. It's a welcome development. Of course, we would like to thank also the Vicente Soto Memorial Center for their efforts, headed by, of course, Dr. Aquino and the team. Ipasalit ang mga opisyal sa Sugbong nga andam nilang abagan ug suportahan ang gibukas nga Sugbukas facilities diin upat na ang gi-operate lukup lalawigan. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, napo ka mga sakop sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga na-deputize sa Land Transportation Office magtutok sa pagdakop sa nagkariyang kalapasan sa lagda sa trapiko. Lakip na niini ang anti-sardinas policy alang sa mga pampublikong sakyanan nga nag-overloading. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Hingpit nang na-deputize sa LTO ang napo ka traffic personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team. Nagpasabot kini nga maka-issue na sila og temporary operators permit kun TOP ngadto sa mga traffic violators. Matud ni Hilry Tuya ang pangu sa team nga usa sa ilang prioridad ang hugot nga pagpatuman sa anti-sardinas policy sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB nga naglimit sa mga nagbarog nga pasahero sa jeep ngadto lang sa 5 ka tawo matag metro kwadrado aron malikayan ang overload. Ang maximum ana na pura standing mo excess ana sa standing mo excess ana overloading na siya nya ang katong buses pod especially kini mga provincial buses katong classroom type ba zero gina siya og kanang standing. Matud ni Rituya nga duha na ka TOP ang ilang na issue, usa sa paglapas sa anti-sardinas policy ug usa sa reckless driving. Giklaro ni ini nga dili ma-issue ang TOP sa matag kalapasan kay ang team nagamit man og standard citation tickets. Ang desisyon sa pag-issue sa TOP magdepende sa kabugaton sa kalapasan, ilabi na sa mga kaso nga naglambigit sa mga abusado o badlungon nga mga driver. Ang mga makalapas mahimong makamulta gikan sa 2,000 hangtod sa 10,000 pesos. Hinuon giklaro ni Rituya nga abli ang iyang buhatan alang sa mga motorista nga adunay reklamo batok sa ilang traffic enforcer. We always entertain any complaints. In fact, akong office open gid ana. But mao lagi kung ako mo conduct og investigation, I always see to it nga na ang both parties, na akong apprehending officer, ang team personnel na apod sila kay dili man sad ko nga kanang usa lang ka party atong paminawon kay due process gani. Bahad ni Rituya sa mga traffic enforcer nga malambigit sa korupsyon o pangilkil nga mahimo silang mawad-an og trabaho. Mary Rose Sagarino, CCTN News. 18 anyos nga lalaki ni dangup sa Barangay Hall sa Barangay Basak Syudad sa Lapu-Lapu aron mangayo og tabang sa iyang pagpatambal nga panginahanglanon human gitabangan og kulata sa 11 ka mga lalaki niadtong Agosto 4. Ang biktima nakaangkon og mga samad ug bunog sa nagkadaiyang bahin sa lawas. Adunay dugang detalye si Crystal Joy Felerca. Bitbit ang iyang medical certificate o reseta ni dangup sa Basak Barangay Hall kagahapon sa buntag ang 18 anyos nga lalaki nga si Christoph Balneg uban ang iyang inahan nga si Christine Balneg nga taga Barangay Marigondon, Lapu-Lapu City aron nga mangayo og tabang pinansyal sa barangay para sa mga tambal nga iyang gikinahanglan. Kini tungod kay pasado alas 11:30 sa gabi ini atong Agosto 4, gitabangan siya og kulata sa 11 ka mga lalaki nga wa niya mailhi sa Pakpakan Road, Barangay Basak. Sa maong higayuna, gikan silang nagbuhat og project ug padung unta niyang ihatod ang iyang classmate sa Basak Barangay Hall. Apan sa paglabay nila sa nahisgotang lugar, kalit na lang siyang gidagmalan. Kulata ko og 11 ka buok nga bata. Ano man sa may rason? Kay ilagi kabuangan akong mama sa work niya, nitabang ko sa akong mama niya, na timingan ko nila dito sa Pakpakan.
Matod sa inahan nga si Christine, nga posibleng gibawsan ang iyang anak sa mga lalaki tungod sa iyang pagdepensa kaniadto sa iyang gitrabahoan usa ka buwan ang nilabay. Sila mga ayo ba sila sabaw? Ingon na ako sa kauban nako na ayaw lang pansinin kay hindi man sila mopalit. Tapos ayun na, minura na niya ako parang mga 10 times o higit pa. Tapos sinumbong ko sa anak ko. Sabi ko, nak, ang kanang mga bata, minura ako kanina. So nag-abot sila, hinabol niya. Paghabol niya, binabato kami ng malalaking bato. Nakaangkon ang biktima og samad sa iyang ngabil, mga garas sa iyang tuhod ug bunog sa iyang ulo ug likod. Matod ni Joan Bolondro, ang VAUSI Desk Officer sa Barangay Basak, nga ilan ang nakuha ang duha sa 11 nga nangulata nga pulos sa mga menor de edad ug ilan na kining gibutang sa ilang in-house facility. Ang usa kanila nga nagpangidaron og 16 anyos na dakpan sa curfew ni adtong gabi una dayon paghuman sa insidente ug kininamoy ni hatag og impormasyon sa kung kinsa kadtong mga nalambigit. Gani nakuhaan usab kini og kutsilyo apan gihimakak sa duha ka mga menor de edad ang maong pasangil. Dito tinod wala rami ato na nisunod rami ato na among rami kay sila tinang latad to na among rami kay kuyog ni uban man may paglingkod pero lain to sila. Ilo kong gikon, damay. Dito sa data ko na. Tambay ro pud gikan mi adto sa Okisi. Sa kasamtangan, padayon pang gipangita sa BPSO sa Barangay Basak ang siyam nga mga nalambigit. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa atong uwahing balita, duha ka mga grade 11 nga estudyante sa tungaan sa syudad sa Sugbo, gisikop human na atlan nga naghit-hit og marijuana sa Barangay Sambag 1. Ang usa sa mga dinakpan mibutyag nga wala siya magtuo nga marijuana dahil kadto ang ilang gigamit sa pagpanigarilyo. Ang kasayuran ay hatod ni Arnold Bustamante. Duha ka tinun-an sa grade 11 na nasakpan sa mga sakop sa Abiliana Police Station 2 sa Cebu City Police Office nga naghit-hit og marijuana sa Sitio Amor, Barangay Sambag 1 sa syudad sa Sugbo. Ang mga gipang pusasan mao silang alias Claire, 18 anyos, taga Sitio Paseo, Banawa, Barangay Guadalupe, ug alias Kaykay, 16 anyos, nga residente sa Sitio Hilka, Barangay Busay sa syudad sa Sugbo. Nakawagikan kang kanila aga duha ka linikit nga papel nga dunay sulod sa pinaugang dahon sa marijuana nga dinagkuta na og usa ka lighter. Sa investigasyon sa Abiliana Police Station 2 nga nakadawat sila og tawag sa 911 hotline nga ipavalidate ang mihatag og impormasyon nga dunay nagpadayon nga pat session sa mga dapit. Dali nga miresponde ang mga personel sa Station Drug Enforcement Unit sa pagpagulo ni Police Captain Charlie Ancheta og ilang naabtan ang duha nga nagtabako sa linikit nga marijuana. Tungod silang nga gihimo gipusasan na 18 anyos ug gidala ang duha sa police station alang sa pagpaubos kanila sa investigasyon. Giturnover na sa Department of Social Welfare and Development ang 16 anyos aron ipaubos sa debriefing. Sigon ni alias Claire nga wala sila masayod nga marijuana di ay katong ilang gisuyop nga sigarilyo. Gipasabot niya nga neto sila sa mga dapit aron manigarilyo sa dili pa sila mamauli uban siyang classmate nga si Kaykay. Apan ilang naabtan ang laing nga mga lalaki nga nanigarilyo sab nga wala sila makailan ini. Gitunulan sila og tagsa ka stick ug gidagkutan silang dala nga lighter ug ilang gigamit sa pagtuo nga normal ra kini nga sigarilyo. Giangkon hinuon ni Claire nga nakagamit na siya og marijuana sa una apan wala siya magtuo nga kadtong gihatag sa laing estudyante illegal nga drugas de kini. Nangayog pasaylo si Claire sa kapulisan dungan sa saan nga dili na musubli sa paggamit og marijuana ug mopadayon sa pagtungha. Giandam na ang kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa kapulisan batok sa duha ka mga tinun-an. Arnold Bustamante, CCTN News. Maukadto ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department nga inyong nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, kauban ninyo silang Gia Navarro o Crystal Joy Felerca. Sa di pa tamo padayon sa itong isgutanan, doon natay ipadangat nga to sa mga nananaw, nga ang atong kauban, ang ato ang news desk, sa CCTN News Department nga si Randy Gorion karong adlaw mao ang iyang birthday. Happy birthday Konsehal Randy Gorion. Happy birthday Sir Randy. How old ina? Wala ko kabaw, no idea. Sana to. Onya na ba kay sama na ba kay kaon dito sa Barangay Tejero? Mo na to at nganon niya og na ba invitation. Basta happy birthday Konsehal Randy Gorion, enjoy your day and stay beautiful. Wow! Gikan sa inyong mga langga sa CCTN News Department. Atong tanaw og nabay mag-celebrity leave karong adlaw. Celebrity leave. Wow! Anyway, okay. So, karon pastilan. Kita naman ganiya sa tuang opening no sa pag-review sa mga front pages. Klaro kayo ang pinaka front page, ang pinaka labing gisgutan, gani daghan ang nananaw anak kagabi murag labaw pa ni teleserye Cristel kining gidangatan ron sa kuan sa plenary session kagahapon adlaw. Sa mamahimong dangatan sa impeachment ni Vice Presidente Sara Duterte diin unsa ba ni mga magic numbers nga imuang nakita Cristel unsa ba ato man i-explain unsa ba ni mga magic numbers nga diha sa akong naibuan 19 4 and 1 unsa maning 19 4 og 1 ang kaning 19 ay di ikaw dapat ma-explain. Okay sige kay kagabi manggod kuan Cristel no ang Senado ilang bali sa atong gyuptan nga impormasyon gikan sa GMA News Online nga ang Senado ni botar aron nga i-archive na nasa taylang sa so murag in Bisaya term or taguon, tipigon unsa ba ibasura not necessarily nga ibasura, archive meaning taguon una. Okay. Bali, they voted to transfer the archives, the articles of impeachment patok ni Vice Presidente Sara Duterte subay sa nahimong desisyon sa Supreme Court nga unconstitutional. 19 ka mga senador ang namutar, 4 ka buok ang pabor,
ug usa ang abstain. So kinsa ang mga namutar nga pabor aron nga i-archive ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Duterte? Kani mao ni silang Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald Bato de la Rosa, JV Ejercito, Senate President Francis Cheese Escudero, Jinggoy Estrada, Sherwin Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Legarda, Rodante Marcoleta, Erwin Tulfo, Rafi Tulfo, Amy Marcos, ug Robin Padilla. Apil na usab si Senate Majority Leader Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar ug Miguel Subiri. Samtang ang mga nibotar og no mao silang Senador Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan ug Senate Minority Leader Tito Soto III. Samtang ang nag-abstain Mao si Senator Ping Lacson. And with this kuan partner Gian, unsa may ano ni nga mas daghan man gyud ang ni vote og yes. Okay. Like very clear 19, 4 and 1. Okay. Unang nasugdan ang maong plenary session kagahapon sa kaninyong nakita kaning samtang naghatag sa privilege speech si Senator Rodante Marcoleta, una niyang giduso ang motion aron unta i-dismiss ang articles of impeachment batok ni Duterte. Apan nisugit hinuon si Senator Joel Villanueva, gi-amend niya ang motion ni Marcoleta nga inay nga ibasura, i-archive na lang. Onya, manay nakita ni Escudero, quote-unquote, "Let history, Mr. President, record that in this moment we chose the Constitution, we chose the rule of law by defending the integrity of Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under our Republican system of government." Dugang pa niya, "Let this chamber be remembered not for the passions we inflamed, but the principles we upheld." Hinungdan nga ni Saka og ang kilay sa mga niduso og sa mga nanawagan nga dayon na gyud ang impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Tagsa-tags and samtang napadangat sa ilahang anyway, ang mga senador man sa while they express their vote, naghatag usab sila og ilang tagsa-tagsa ka mga explanation. Nayuban pa nga okay, nayuban pa nga mao ba or nayuban pa nga pabor gyud. Pero atong nabantayan partner Giano nga mostly katong mga ni vote og yes, murag ilang gibasihan ang katong desisyon sa Supreme Court nga ang impeachment case against Vice President Sara Duterte is unconstitutional. So I think mao na ang gipasabot ni Senator Cheese Escudero nga sa iyang pagtando, sa iyang pag-ingon og yes, ningon siya, "I vote yes to the rule of law, yes to the Constitution, and yes to the supremacy of the Supreme Court in interpreting it." But I guess murag naay tubag pud na si Senator Risa Hontiveros nga usa sa mga nag-no kagahapong adlaw. Asa naman to iyang aningon siya nga stood her ground to the Supreme Court decision is not yet final and it was in fact the Senate that killed the articles of impeachment against Duterte. Hinungdan nga nakaingon na lang gyud ang uban, especially those mga nag-no sa nga i-archive ang articles of impeachment. Kay nakaingon na lang gyud nila kung unsa ba ni murag nakita nila nga daw sa nahikawan ang katawhan nga masayod sa unsay kanang giunsa paggamit. Remember mao nga naduso ang impeachment complaint batok ni Vice Presidente Duterte tungod sa giingong pagpangawkaw sa sa Tagalog pa kabanang bayan pinagi sa paggamit sa confidential funds both from the office of the Vice President hangtod na sa panahon nga siya ang nilingkod isip DepEd Secretary. Mo na ang gitataw ni Hontiveros partner Gian nga the process of impeachment is meant to question the powers that be and whether the public officials deserve that power.
So murag para nila no ni vote sila og gusto silang ipadayon ni ang impeachment against Vice President Sara Duterte to kanang sutaon gud ba if whether or not liable ba siya sa mga say tawag ani pasangil bato kaniya ba. Pero kini may tubag sa pipila sa mga senador nga nibutar aron nga i-archive ang articles of impeachment. Just like kung giingon, mahikawan ng tao sa accountability. Pero alang sa mga nag-yes, pamuliti ka na. Kay lagi. Nang abi kay matod pa. This is in verbatim ha. If I got the right I hope I got the right context. Niingon to nga basin nahadlok kay abi kuno kay si Vice Presidente Sara Duterte lagi ang one of the contenders for 2028 presidential elections, mong ilang nakita nga, it's not one, political motive naman na. Mani nakita sa mga or some of the 19 senators who voted pabor sa pag-archive sa impeachment complaint. And kagahapon atong murag niingon to si Senator Amy Marcos, partner Gian nga, why not change your speaker dito sa House of Representatives? Kaya diba ang impeachment dito na nagikan sa House of Representatives? And kana mo bakita nimo ang imong view bitaw nga pamulitika. Pamulitika lagi. Oo. Manang grabe kaayo. And then gani si Senate President Cheese Escudero kung iyang gitahod kung sa from their point of view ilang gitahod ang desisyon sa Supreme Court, gisaway usab niya ang mga retired Supreme Court justices. I mean, ang mga kanhi Chief Justices. Gisaway niya tungod sa kay lagi, given from the several media interviews with the retired Chief Justices, they tend nga gi-question usab nila ang namong desisyon sa Korte Suprema. Mga nakaingon na lang kadtong mga nipabor sa pag-archive sa impeachment ka naababay mas taas pa sa Supreme Court. Unsa man ni? Supremer I hope si if I'm not mistaken barag si dayo sa senador nagingon nga unsa man ni? Supremer Court or naabay Supremest Court? I forgot lang kinsa to nga senador ni ingon na nag-up. Anyway, ato pa rin i-double check syempre. Let's i-fact check dato syempre. Manay hinungdan nga dagan kaayo og mga nakaingon kita nga wow, grabe ang mga reaction sa mga nakakita. Gani wala nakapugong sa gibati. Una ang mga grupo nga nakigbisog aron madayon ang impeachment trial batok ni Duterte. Ang grupo nga if I'm not mistaken Tindig Pilipinas o nadapay usa after nga nag-thumbs down gud sila, gipapahawa sila. And according sa mga grupo igura silang nag-walk out. Kuan siya kanang silent protest na ang ilahang gibuhat. But there's an irony of that. Kagahapon na Cristel. Kung nagmalipayon man, kung nasagmuyo man ang mga grupo nga nakigbisog sa impeachment trial na yung mga medyo nalipay kay nakakuha og access ang mga DDS vloggers. Oo. Kay ngano man unang gipasod ang sa plenary ang mga DDS vloggers. Bloggers and vloggers. Okay. Oo. Including the former press secretary Trixie Cruz Angeles. Okay. Una sila gipasod, espesyal. Hangtod nga gikasagmuyo even the National Union of Journalists of the Philippines nga halos limitado ang let's say access sa mainstream media or the media in general, the legit media kay ang nakauna ra og sud ang mga cameraman. Ang mga reporters naragititaon sila sa kasuok-suok. Aya na lang sila gipasod human nga ni dukduk sa gavel si Escudero. Hinungdan nga nasagmuyo na mangyud in town ang NUJP from their statement kagahapon nga press feed naman ka pero anong unsa man ni inyo ba ninggit na ba mo gitaguan?
ilang gi-question mga nahasol ang mga legit media gumikan sa grabe ka restrictive ga media access. Hinungdan nga kung sa atong nabantayan sa akong pag-monitor sa pagsusi-susi kay kubuto na noon, grabe no, hayahay kayo ang mga DDS vloggers no. Anyway, sa may ilang trabaho ko di ilang bantayan ang koan kanang ang impeachment. Mao lagi pero if kuan po ta ba nga if na sila access sud sa plenary session unta same treatment to the mainstream media or all media outlet no. Nay reaction ang office of the Vice President gikan na mismo ni Attorney Michael Wesley Poa. Siya di ay ang tigpamaba sa defense team ni Duterte. Nagkanayon siya, quote-unquote, "The defense team acknowledges the Senate's decision to adhere to the Supreme Court ruling and archive the articles of impeachment. Our focus now remains on submitting our comment in compliance with the High Court's order." So manitubag sa kampo nilang Duterte human sa human nga na uyunan o giuyunan rather ang pag-archive sa impeachment. And remember nga nung they submitting the comment, kuan man sila gipanghiyuan man sila og comment sa Supreme Court within 10 days after nga niduso og motion for reconsideration ang mga pipila ka mga sakop gikan sa Kongreso aron nga i-reconsiderate unta kung unsa man ang nahimo nga desisyon sa Supreme Court. Sa pamasin nga base nandi ay og mabali pa ang desisyon. But as of today wala pa statement from Vice President Sara Duterte. Wala pa statement no nga nakita na to online. Basin busy siya or matud pa sa mga nakakita matud pa sa mga nakakita sa press con sa OVP kagahapon, mura ghost kay ba ka naigiingon si about gyapon ni kang Vice Presidente Sara Duterte sa press con kagahapon ni OVP spokesperson Ruth Castelo nga despite whatever it happens man sa dagan sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, magpadayon matud pa sa pagtrabaho ang maong leader. Gani gibutyag ni Attorney Castelo kagahapon during the press con nga bisan og wala si Duterte, asa naman siya ni adto, gani nangambot hinuon sila kung asa man ang mga whereabouts, padayon man matud pa ang pagmonitor ni Duterte sa kung unsa man ang mga nahimong kalambuan sa Office of the Vice President, unsa may ilang gihimo, bale siya ang nihatag og mga instruction. So ilang gihimog atan nga bisan man og wala ang Vice Presidente sa iyang opisina, bisan asa na siya nga nasod nga niabot, padayon gihapon ang iyang pagtrabaho, padayon gihapon ang iyahang pagsubay, Cristel. At least kana nagmakita na to nga nagsubaybay gud gihapon siya sa unsa may mga roles and responsibilities niya as a Vice President. Kay man iyang nga gibuhat isip pa mandato. Anyway, so mani ato ang kanuning bantayan kung unsa naman ang mamahimong dagan sa impeachment. Nakabalita ko dito sa Kauluhan. Katong mga grupo nga pabor sa impeachment nagkuan mo pagayon man sila og indignation rally dito sa Kauluhan para i-express gyud ang ilahang kasagmuyo sa kung unsa man ang nahitabo sa Senado kagabi. Okay, unya napatay I think gamayng oras partner Gian, wag napakay gamay hiskutanan da partner Gian. Oo, pastilan gid din taon no ni grabe kay no ni saka na magudo na mga kaso sa leptospirosis, Cristel. Sa Central Visayas. Sa Central Visayas, sa Cebu and Bohol lang 141 from January to August 5. Base na sige hatag datos gikan sa DOH-7. So man siya. So taas-taas gid siya no from 141 this year. Mas dako siya itandi sa 89 cases nga natala niya tong 2024. So sobra pa sa katunga. Sobra pa sa katunga. 2024 man ganin na 89 niya karon ay napata sa August niya niabot ta tag 141. But di na to mga kuan partner Gian kay sa atong namatmunan baya previous weeks sigig baha diri sa Cebu City. Dili lang Cebu City, diri sa Tri-Cities, Mandaue, Lapu-Lapu.
But kani nga kuan is Bohol and Cebu. Okay. Mas kuan mo lagi ng ani kuan from DOH regarding ani nga kani, is this alarming na ba? Matod pa sa ato nga na interview kagahapon ni Dr. Jonathan Erasmo from the Office of the Assistant Regional Director nga quite alarming ang pagsaka sa mga kaso given nga tuod lagi na sa sagunson nga mga pagbaha. Di mo kita kalikayan nga basta na dyan yung mga magbaha na gini, labi na kato mga bata manglangoy-langoy gid na sila. Di na to makuan labi na da sa atong mabantayan kay kanang sa dakbayan sa Mandawi nga daghan kay mga bata dira kanang magpakuan-kuan og mga sakyanan bitaw kanang ilang palutson para magsaom-saom sus kapait away nga ni nga mga pictures. Grabe ka, lisod kaayo. Hinungdan nga ang pinakabata nga nataptan sa leptospirosis, 1-year-old. How come? Hindi yun saka na, no? Manay padayon pa nga gitrace sa habig sa DOH-7 and the oldest is 75 years old. But base sa gihatag nga impormasyon ni Dr. Erasmo, wala pa sila'y natala nga mortalities or wala pa natala nga nakalas sa maong nga sakit. And kasagaran di ay sa mga nataptan sa leptospirosis, mga nag-edad og 36 years old, mani mga average. So wala diri sa mga kaning mga batan-on or kaning mga estudyante ba kay usually sila ba ni ang mga moadtog eskwelahan nga kanang usay dugay kay masuspend ang klase wa na nagbaha na dito sa gawas nag-uwan na sagol-sagol na. And remember makuha ang kagaw sa nga mo resulta sa leptospirosis gikan sa baha ilabi na kung ang hugaw gikan sa ilaga ilabi na kanang pagpangihi kay if I'm not mistaken, leptospira ang mao nga kagaw. Manay masagol sa tubig nga baha nga delikado kaayo ilabi na kung adunay samad ang imong lawas. Sus mo nang magamping gid tang tanan no and hopefully sa kani partner giyan I think ang mga local government dire nato hinahinay naman pud sila og pangitag solusyon sa mga drainage system unsaon ni nga malikayan na ingon ani nga mga pagbaha abot tuhod abot dughan unsa asa pa na da maabot no kay I think makita man nato nga after atong kusog gid kay nga uwan nga ni resulta sa pagbaha murag didto murag mao nato ang unsay tawag ana eye opener nga kinahanglan na jud ta mo make move mangita og solusyon kay kapait habagat season na unya sigig uwan niya way kanang aksyon ingani ba so hopefully di na ta makatagamta mo gingon ani nga mga pagbaal swerte lang ta nga kanang wa ta ka experience og ingon ani but kana ba ang mga residential areas nga apektado sa ba kagahapon kadiyot ra gito ni bunok ang uwan ha pero pag gikan na mo sa Mactan Mandawi Bridge pag naog na mo sa dakbayan sa Mandawi wa na daghan na kayo ang mga natrap sa kilid kay wala lisod na kayo iagi. So nga na lang ba pila lang gito I think wa pa to kaabot og usa ka oras nga pag-uwan niya wala baha na dayon kaayo lisod na kayo ang transportation sa mga mag-commute sa mga motorista. Kay diba? Bakon sa description ana ni Presidente Marcos Jr. kana mga nasira nating pagbaha that's the new normal. Lagi mao lagi tong daghan ba na sa muyoan ang iyang new normal kay okay, baha everywhere, di ba? Pero at least ang mga local government units aside sa kanimong gingon nga they are working hard for sa mga drainage system, even the declogging and the desilting, ang mga rural health units, even the local health units from various LGUs, nakaandam na sab sila og kanang prophylaxis nga tambal sa batok sa leptospirosis. Digid siya basta-basta mahatag kung di magpahiling. Or kung kitay na-expose na gyud sa baha, kinahanglan madangop gyud sa health center. Aron nga makakuha sa maong matang sa prophylaxis drug. I guess ko ani siya, muna na siya og lain ni siya nga matang sa antibiotic para pangkontra man sa bakterya nga maoy makuha gikan sa pagbaha. Matod pa ni Dr. Erasmo, naka-preposition ng daan sa mga local government units. That's nice. Pero ang katong mudangop dito, kato lang na yung mga open wounds or unsa man, everyone nga na-expose sa baha. Na-expose sa baha, especially na ay open wounds. But there's the first aid treatment bahay na especially kung
kung gikan lang gyud ka na ni saw, okay, sige, ni sawm sa baha, hugasan dayon with soap and water ang bahin sa lawas nga exposed gyud sa baha aron matangtang gyud ang kagaw. And kung galing doon ni mga samad-samad sa lawas, nagduda ka basin ako ani siya, ato gyud pagpahiling sa mga eksperto. And kung galing di gyud kalikayan nga kinahanglan gyud moagi gyud sa pagbaha, pag mogamit ta og botas. Or day mas mahal-mahal kaning flood walker ba to? Kani siya kanang lain ni siya nga matang sa jumper nga from dughan until sa kung ano man na, diretso na siya, kanang jumper ni siya, nga hangtod nga nahimo na siyang botas, para manay pang-protection gid nimo, ilabi na kung mo agi ka, at necessarily nga mo sound, basta mo tabok ka sa baha, manay pang-protection. Pero akong concern gid ang partner, kanang mga bata magsigsound yes! Kanang makuan ka ba nga, hugaw, magikinato ilakaw, or kanang itabog, lahaw mas sila nga mag-sound ba, I think, muraga na siguro ka, ay, di pang badlong good na for sure silang mga ginikanan, but kanilaging kanaging bata ka, di ka magpatuo sa imong mga ginikanan, ganan ka ma-explore out of curiosity, pero unta no, ma-minimize na dyan na ito, andagan kayo na makita sa mga social media nga, pagbaha dawa na, ang mga bata in town, lingaw kay sila nga naligo sa dagat, but they don't know the danger sa ilang pag-expose, ilang kaugalingon diha sa baha. Lisod kaayo. Malagi. Hinaut ta kining ingani nga gabi kay no basta baha daghan kayo magsanga-sanga nga mga issue from the health related to safety pod kay kanang safety. Kanang ako na batngon kato sa dakbayan sa Mandawi. Kanang lagi magsumsum ba niya yung mga sakyanan ba gapon mo agi niya simba ko what if dili mabantayan kay hugaw ba kay na dili maklaro. So I think ang kuan ana ang team man siguro na ang na-assign anang pagbantay da sa mga kuan nga pangbadlungon gud na ang mga bata ba kay katoging ano gini mo daghan jud kay magsanga-sanga nga mga issue kung maghisgot tag baha. Managingon na to nga unta lang sulbaro na gyud not only the local government even the national government. Padayon ba ni subay ang Malacañang kung kinsa man kahang mga politiko ang nidawat og kickback, mahiya naman kayo matud pa ni Marcos Jr. Og tungod kay 8:57 naman karon sa buntag, Cristel. Ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Limchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa galang ko. Ang kasaysayan sa Simbahang Katoliko na puno sa daghang sugilanon sa kinabuhi sa mga santos nga gisip nga mga martir. Sila giatagan og dakong pasidungog tungod sa ilang pagtahan silang kinabuhi alang sa ilang nahuptan nga pagtuo. Ang usa ka binuhat nga andam mohatag sa kinabuhi tungod sa iyang pagtuo giisip ko usa ka martir. Si San Esteban mo ang gisip ng unang Christian martir. Sa mga buhat 7:59 sa 60 atong nabasa ang iyang sugilanon. Ug samtang gibato nila si Esteban, nagampo siya sa Ginoo. Nga nagingon, Ginoong Hesus, dawata nga akong espiritu. Unya miluhod siya o misinggit pagkusog. Ginoo, ayaw sila pakasada sa ilang gibuhat. Tapos niya gisulti nini, namatay siya. Usa ka balaanon nga buhat kung imong gidawat ang kamatayon nga dunay makatarunganon nga bugti. Apan mas labing balaan ang kamatayon ni Jesus dinha sa cross alang sa kaluwasan natong tanan. Huwag na itabo kini, gumikan sa dakong gugma samahan sa katawan. Kay sa Juan 3:16 nagingon man, kay gihugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing dayon. Kay nga atong pagtuo kang Hesus, makahatag man kanato og kinabuhing dayon. Nahan dili angay kahadlukan ang kamatayon dinhi sa kalibutan. Maigsoon,
mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Langit mamahan, pagkabalaanon sa imong nahimo alang kanamo. Bisan sa among pagkamakasasala, giluwas mo kami. Wailay makahimo nini maong dalaygon nga buhat, gawas kanimo lamang. Busa, Ginoong Hesus, kami magpasalamaton kayo kanimo, kay ang imong kamatayon mo'y naghatag kanamo kagawasan. Amen. Sama-sama sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Daghang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa among news manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa news department, Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond, ug diri sa studio ang atong source of happiness, Ferdy Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakig-uban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento, ako usab si Gia Navarro. Mag-amping ta sa tagsa-tagsa nato ka mga lakaw, and God bless us all. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu, Mayong Buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag, yaksunta ang kahayag. Usa ka pagtuo, usa ka ting